Ayun, tayo po ay ituon po natin ang ating pangunawa at ang ating puso, iwag, ang kaluluwa at espiritu sa salita ng Diyos. Dahil ito po yung pagkain na nakakapagpalakas sa atin kung bakit po tayo maharap po sa kabila po ng ating pamumuhay, kung bakit po tayo nakakaharap po sa ating Diyos, na tayo po ay mayroon pong kababaang loob at mayroon pong pag-ibig at pagsunod sa ating Diyos na buhay. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ng kanyang pong salita ay ang nasabi po dito ay ang pagsunod ay tumutukoy sa pagtupad o pagsunod sa mga utos ng batas o mga salita ng Diyos. Ito ay isang mahalagang aspeto ng relasyon ng tao sa Diyos. Kaya mga kapatid, napaka sarap po ng ating buhay kung talagang ang Diyos po ang ating susundin o ang ating pong ipamumuhay. Dahil sa Diyos po ay wala na po tayong ibang hahanapin, wala na po tayong ibang ipagpapalit pa na kaligayahan, dahil po na tayo po nasa pagsunod sa Diyos ay nasa Kanya na po ang lahat ng kalikasan po nating ang nasa niya po ng kalikasan sa Diyos po natin ay yung hinahanap po natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. At sabi po rito sa Juan 4 hanggang 15, kung inyong minamahal, kung ako inyong minamahal ako ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan. Yun po yung pauna po dito sa Juan 14:15. Kung ating daw pong minamahal ang ating Diyos, ay tutuparin daw po natin ang kanya pong mga utos. Ibig sabihin po, pagka tayo po ay lagi pong inuuna natin ang Panginoon at ang kanya pong mga salita at ang kanya pong utos, ay talaga pong tayo po ay nalalayo po sa kapahamakan o kasalanan. Dahil kung bakit po tayo sumusunod sa Diyos, dahil nga po tayo po ay mga anak na po ng Diyos. At dito rin po sinasabi ng Panginoon na sabi po rito sa 1:1, 2 hanggang 3 hanggang 4, at sa ganito natin nakikilala natin siya kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ito po, dito po pumapasok sa salita po ng Diyos na ito, na ang sabi po ay, at sa ganito natin nakikilala natin siya kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ibig sabihin po ng kanya pong tinutukoy dito ay yung kung tayo po ay sumusunod na sa Panginoon at ginagawa natin sa Panginoon ng ating buhay, ay tayo po ay malukod na inuuna natin ang Diyos at hindi po ang ating pansariling kapakanan at ang ating kagustuhan. Na ibig sabihin po sa ganitong mayroon pong gawain sa isa pong ganitong tahanan ng Diyos. And then kung tayo po naman ay mayroon po tayong gawain sa tahanan at hindi po natin yun ipagpapaliban at yung po ang ating uunahin, dito po lumalabas, dito po natin mapapatunayan na ano po sabi dito sa utos ng Panginoon? Ato po basahin muli. Yan. Dito po sa 1:3, ulitin ko po. 1, Juan 2, 3 hanggang 4.
At sa ganito natin nakikilala natin siya kung tinutupad natin ang kanyang mga utos ay sinungaling. Dito po pumapasok tayo. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Ibig sabihin po, kung alam po natin na sinusunod po natin ang Panginoon Diyos, at tayo po ay handang sumunod sa Panginoon at ginagawa po nating Panginoon na ating buhay sa araw-araw. Ibig sabihin po, ay hindi po natin pipiliin yung ating gawain sa bahay o saan paman. At dito po natin maipapakita sa Panginoon na hindi po tayo sinungaling kung tayo po ay may gawain po sa ating church na ating pong ipagpapaliban yung gawain natin sa bahay. At kung mayroon po tayong mga lalakarin at mayroon po tayong mga inviting okasyon, ay pwede po nating ipagpaliban kung talaga po tayo ay sumusunod sa Panginoon at hindi po tayo sinungaling. At yun po yung sinasabi po at tinutukoy po rito sa 1, 2, 3 hanggang 4. At sa ganito natin nakikilala natin siya kung tinutupad natin ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Napakaganda po ito para po sa atin at para po sa mga babago pa lang po na nakikipagrelasyon sa Diyos. Hindi po talaga natin pipili na pagbulaanan dahil ang Diyos po na nakasubaybay at nakatahan po sa atin ay siya pong makapangyarihan at siya pong may buhay na kung ano po yung buhay kung bakit po tayo itinayo sa pulpito pong ito at kung bakit po tayo dinala sa gawain na ito. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig, ang Diyos po ay sobrang makapangyarihan sa lahat at ang Diyos po ang siyang may-ari sa atin. At dumago po dito tayo puntahan po natin dito sa Mateo 7 hanggang 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakalinaw po mga kapatid. Kung bakit po mayroon pong isang gawain sa isang simbahan. Kung bakit po mayroon pong pagtitipon. Dahil ito po ay pinamumunuan po ito ng Diyos. At nandito po natin matatanggap. Kung bakit po tayo ay mayroon pong pag-uugaling hindi maganda at mayroon po namang tayong mapapakinggan ng mga salita ng Diyos, ay dito po natin mapapubulay-bulay sa ating pang-araw-araw at bawat oras na ating pamumuhay sa mundong ito ay yung paunti-unting mababago ang ating ugali. Kung tayo man po ay napagawa ng maraming kasalanan o hindi maganda, pangit na pamumuhay natin sa araw-araw, dito sa pagdalo natin sa pagkikipagrelasyon natin sa ating Diyos na buhay, dito po natin makikita, dito po natin mararanasan kung bakit po tayo binabago unti-unti. At hindi man po tayo mabago pa, mga kapatid ko, praise God, hindi man po tayo mabago minsanan, madalian, pero isa lang po ang pangako ng Diyos, babaguhin po tayo. Habang tayo po ay nabubuhay, habang tayo po ay may pangunawa, hanggang tayo po ay may pag-ibig, hanggang tayo po ay marunong pong sumunod, tayo po ay babaguhin. At tayo po, hindi lang po tayo babaguhin ng Panginoon, at hindi lang po tayo ililigtas lang. Dahil yan po, ito po kasama po ito sa pagiging understanding natin sa ating Panginoon. Dahil alam natin na hindi lang po tayo babaguhin, ililigtas, kundi
kung ano man pong kalagayan nating mababa, tayo po ay, madaling sabi po na nagkakalakal po tayo, tayo po namimili ng bakal bote. Tayo po ipapaguhin ng Diyos, dahil diyan po ako nanggaling eh. Ako po ay isa pong mamimiling bote. At ako po ay namimili talaga. Pero, ilalis po tayo sa kalagayan na yan ng Diyos. Dahil ganyan po kabuti ang Panginoon. Kung tayo po ay susunod. At kung tayo po ay mayroon pong pag-ibig sa Diyos. Wag lang po natin na ipagpapalit ang Diyos sa maraming bagay. Sa mga suliranin natin. At siyempre, sa araw ng ganitong pamamahinga, sa araw na kanyang itinakdang araw ng linggo, kung mayroong gawain sa simbahan, tayo po ay pumunta. Dahil hindi po mababago ang ating ugali kung hindi po tayo makakarinig ng salita ng Diyos. At hindi rin po tayo aalisin sa mga bisyo kung hindi po tayo makakarinig ng salita ng Diyos. At hindi rin po tayo aalisin sa mga sakit karamdaman ng maraming karamdaman, maraming salot dito sa daigdig kung tayo po ay hindi po tayo makakarinig ng salita ng Diyos. At hindi rin po tayo kung hindi po natin ito may pamumuhay sa araw-araw. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At mayroon po rin, dumako po tayo dito sa Santiago 2:26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu. Ayan, dito po. Dito po yung mga babago pa lang po sa Diyos o wala pa po sa Diyos. Paanong ang katawan na walang espiritu ay patay. Gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ayan, dito po may atin pong malalaman kung talaga po tayo ay sumusunod. Ako po inaamin ko po sa harap ng Diyos na hindi pa po ako gayon na nakakasunod sa ating Diyos. Pero ito po ay saan man po ako mapunta, hindi ko po inaalis sa akin ang salita ng Diyos sa mga taong nagnanais na makarinig at mabago at maligtas ang kanilang kaluluwa. Dahil kung paano po akong iniligtas ng Diyos at paano po ako nagsisi at pinatawad ng ating Panginoon, ay ganun din po ang gagawin po sa mga kapatid po natin na wala pa po pagkaintindi at pagkaunawa po sa salita ng Diyos. At napaka pinagpala po, bless po tayong mga tao na dinadala po sa tahanan ng Diyos, dahil kung nasaan po ang tahanan ng Diyos, nandun po ang ating buhay. Nandun po yung kagalakan ng Diyos na makaharap at makalig ka sa kanyang harapan at maibigay yung kung ano ang kanyang kalikasan. Dahil ang Diyos po maraming kalikasan. Dahil kung siya nga po may gawa ng daigdig, siya nga po may gawa ng lupa, langit, at yung mga himpapawid na kung ano pa mang kalikasan po rito sa mundo, may bukod pa po doon yung kalikasan po ng Diyos para po maibahagi sa atin. At siyempre, ang kalikasan po ng Diyos, una, ay patawarin ka muna sa iyong kasalanan. Maging kasalanan ko nga po. Yung kasalanan ko, nung ako po ay nagsisi, hindi man po nagsalita ang Diyos na pinatawad niya po ako. 100% po siguro pinatawad niya po ako. Dahil ganyan po ang Panginoon kung paano po umibig sa ating mga makasalanan. Dahil kung tayo po ay nasa bahay lang at tayo po ay namumuhay lang kung saan saang mga paglilipangan, wala po doon ng Diyos.
At wala po doon yung sinasabi natin, ha mga kapatid, wala po doon yung sinasabi natin na ako ay sa Diyos. Ang Diyos, kung paano po tayo mamumuhay sa kanyang kalooban, dapat sumunod ka muna. Dapat, kung nasa ang kanyang gawain, kanyang tahanan, ang kanyang salita, nandun ka. At hindi pwede na bukas na, sa isang linggo na, at ako may lakad, may gawa, at hindi pwede sa isang linggo, sa isang taon na. Dahil inaayos ko pa ang buhay ko. Lalo lang tayo, ito daw mga kapatid, napakaganda. Thank you, God, the Holy Spirit. Ang isang gusto pong mapanahanan ng Diyos at gusto pong maranasan ang pag-ibig, kapangyarihan ng Diyos sa patuloy po nating pagsunod, hindi po sa mamaya na, bukas na, sa isang linggo na, at pagkatapos na ng aking problema, Panginoon, ako ay sasamba sa iyo. Amen? Hindi po ganon kamangmang ang ating Diyos. At hindi po pwede na mayroon po akong birthday ngayon, may birthday po ang anak ko, mayroon po akong, lalakarin po akong pera. Amen. Ay nandun po tayo sapagkat ang gawain ng Diyos na itinakda sa araw ng linggo, dapat po tayo ay nandoon. At hindi po pwedeng unahin yung darating na pera dahil nga po tayo ay magkaroon lang ng pera. Amen. At hindi rin po pwede na pag nahawakan po natin ang pera, tayo po ay sumusunod na sa Diyos. Hindi po, wala pong ganun ang Panginoon. Wala pong kalikasan. Dahil ang kalikasan ng Diyos, kung sumusunod ka sa akin, anak, yung kahirapan, yung mga sakit, yung mga trahedya, yung lahat ng mga paghihirap, mga marong kalunos-lunos na yung pamumuhay sa araw-araw, ako ang bahala sa iyo. Ako ang magpuprotekta sa iyo. Walang bagyo, walang lindol na tatama sa iyo. Amen. Gaano po ba kabuti ang Panginoon? Kung tayo po ay susunod sa Panginoon. At kung susundin po natin ang ating sarili, paano po natin maililigtas ang ating sarili? Kung pinuntahan natin yung negosyo natin, yung mga okasyon natin, at initsipira natin ang ating Diyos. Mga kapatid, napakalinaw at napakaganda kung gusto mo talagang maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay wala po unlimited. Kung kayo po ay gumagamit ng cellphone, wifi, unlimited po. Iyan pong wifi, napuputol pa po yan. Pero ang pag-ibig, kapangyarihan, pag-ibig, kagalingan sa iyong mga sakit karamdaman, unlimited habang ikaw ay sumusunod, hanggang ikaw ay naghihirap, ikaw ay payayamanin, ikaw ay lugmok na lugmok sa anumang lugmok na lugmok ka sa problema. Amen. Kapatid, hallelujah, salamat sa iyo, aming Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo. Habang lumilindol, kakantahan mo yan. Dahil, bakit? Yan po ang kalikasan ng Panginoon. Anak, wala ka, hindi ka nagwo-worry. Lumilindol na, bumabagyo na, marami kang problema sa buhay. Anak, inaawitan mo pa ako. Anak, nandiyan ka pa para ako ay iyong paligayahin. Apa, ako ang bahala sa iyo. Ano man ang dinaraanan mong trahedya, sigalot sa buhay, iniwanan ka man ng boyfriend, ni girlfriend, nandiyan ka pa rin, pumupuri ka pa rin sa akin. Amen? Amen. At hindi lang po yan. Kung ikaw po'y bagsak na bagsak at gusto mo nang magpakamatay, tumalon sa tulay, magpakalunod, o magbekte. Apa, ang Diyos po, hindi ka papabayaan. Kung ikaw naman talaga sumusunod sa Panginoon, pinupuri ka.
ay hindi ko po papabayaan ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay ang kanyang kalikasan ay yung ikaw ay iligtas, ikaw ay pagalingin sa sakit karamdaman, at hindi lang po yan para ikaw ay mamuhay nang wala kang iniintinding problema, sigalot sa buhay. At yan lang po ang ating pakatandaan. Ang Diyos po, ang lahat ng kalikasan, ang lahat pong pangangailangan natin nasa Diyos. Basta't lang po tayo susunod sa ating Diyos na buhay. Dahil ganyan ko po nakilala ang Panginoon. At diyan ko rin po na-obserbahan ng Panginoon. Dahil po sa ating pagsunod. Ay ako po ay inilagay po sa katayuang ito. Dahil ako po noon, ang inabot ko lang ay grade 1. Excuse me, sorry po. Ang inabot ko po, grade 1 hanggang grade 4 lang, hindi ko pa natapos ang grade 4. Pero bakit po tayo inilagay na sa ganitong katayuan? Dahil po tayo mahal ng Panginoon sa ganitong sitwasyon. Kaya nagpapasalamat po sa Panginoon dahil tayo po ay inatasan niya na makatayo sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kanyang harapan, dahil tayo nga po ay isa'y pinili at tayo po ay handang iligtas at pagyamanin ng ating Diyos na buhay. Yun lang po. At sa Diyos lang po ang papurit pa sa salamat. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sa umaga pong ito. Nawa ay lahat ng mga pumunta, lahat ng dumalo, at lahat ng nakapakinig, lahat ng nakakita, ay inyo pong pagpalain, Panginoon. Alisin mo po ang lahat ng mga sagalot sa bawat buhay-buhay po ng mga kapatid po nating naririto. Panginoon, ito po ang samot dalangin ko. Sa pangalan mo po, Panginoon Kristo. Amen. Thank you. Sorry po. Tinatawag ko nga po pala si Sister